natin ang mga bisita. Dito po tayo sa loob. Una po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. On behalf ni Ate Emmy, wini-welcome kayo ng family niya dito sa ating necrological service para kay Sister Emmy Codala. Ang necrological service po ay isang pagpupugay o tribute sa buhay ng ating Sister Emmy. Sa pag-umpisa po ng ating service, inihiling ko po si Brother Jeff Patron. Isa po siya sa mga co-leaders ni Sister Emmy sa ating church. Asan si Brother Jeff? Si Teacher Jeff. Tayo po tayong lahat. Panginoon, Ama naming nasa langit, napakabuti at napakadakila mo sa buhay ng bawat isa. Kami ay nagbibigay ng karangalan, ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, O God, na aming Diyos at tagapagligtas. Sa gabing ito, Panginoon, samahan mo kami sa huling gabi ng pagbibigay ng kaluwalhatian at pasasalamat sa buhay ni Ate Ellie, sa lahat ng ginawa mong kabutihan sa kanyang buhay, O God. Lord, samahan mo ang bawat isa na ikaw ang maitaas at mapapurihan sa gabi nito. Sa iyo papuri at pasasalamat magpakilan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sabi po sa mga taga Thessalonica, chapter 5, verse 18, at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga anak kay Kristo Jesus. Sa gabing ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa kahit anong season ng buhay natin na nandyan ang Diyos, sa kalungkutan, sa kaligayahan, nandyan ang Panginoon sa atin, lagi niya tayong kasama. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, O Diyos. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. We give you praise. Oh, you are worthy, O God. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, tapat at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan, Panginoon. Nais namin ikaw pagsalamatan, O Diyos, Panginoon. Salamat. Minsan ba ikaw ay mabuti? Ikaw ay mabuti, bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mapila
katungkulan, sa katungkulan sa aking dalangin, sa paglungkasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutubig mo sa aking salamin sa pagkain mo sa katungkulan, sa kalakasan nanggagaling, Panginoon, sa pagtuko na iyong pinahihintulot ang salamat, Panginoon. Sabay-sabay natin sabihin, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw, Diyos, ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri, O Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat at pasasalamat. Sa anumang panahon, ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Papuri, O Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat at pasasalamat. Pagdating ito, iyong sabihin, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Sambay ikaw, Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulot ang salamat, Panginoon.
lahat ng papuri, pasasalamat, aming binabalik sa mataas na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. Pwede pa po tayo may mga shares pa dito. Ayan. Ang gabing ito po ay isang pasasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya at sa katapatan niya sa buhay ng ating kapatid na si Sister Emmy Codala. Si Sister Emmy po ay nagtagumpay na sa Panginoon. Hindi po ba? Na ang kanyang buhay ay isang patotoo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal sa atin, at ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi siya nagkulang kay Ate Emmy at sa lahat sa atin. Kaya ngayon po, ibibigay natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoon sa buhay ni Sister Emmy. Bibigyan po natin ng pagkakataon ang mga mahal niya sa buhay na magpasalamat at magbigay ng tribute sa buhay niya. Bago po iyon, nais ko pong i-recognize or ipakilala sa inyo ang mga pamilya ni Ate Emmy. Kasi po, sila po ay ito o ani? Ito. Ani. Pang-ito si Ate Emmy, di ba? Ayan, sila po ay pitong magkakapatid at sila po ang mga kuya at ate ni Sister Emmy. Pwede po tayong tumayo para ma-recognize po nila kayo. Ayan, si Kuya Fred, si Kuya William, si Kuya Ed, si Kuya Orly, si Ate Helen, at si Ate Josie, at si Ate Jo. Ayun. Yan po sila. Si Kuya Fred po ang panganay. At si Ate Emmy ang panglima. O, bunso sa babae. Ayun. Si Ate Josie ang bunso sa babae. At gusto ko rin pong ipakilala sa inyo ang mahal na Ate Emmy. Siyempre mahal din siya. Ang nanay ni Ate Emmy, si Mamang. Ayan. Siya po ay 94 years. 93 years old. Sa December po siya mag-birthday. Ayan. At gusto kong i-recognize din yung mga pamangkin ni Sister Emmy. Ayan, tayo po kayo, lahat po ng pamangkin. Sila Stacy, sila Grace, si Justin, may mga pamangkin. Okay. Ngayon naman po, sa pamilya po ni Ate Emmy, kasi ano na lang to last na to na makikita, no? Para pagka nagkita kayo, uy, ikaw yung taga-JH, ay, kayo po yung pamilya ni Ate Emmy. Gusto ko pong ipakilala yung mga taga-church sa inyo. Yung po mga taga-JHA, pwede kayong tumayo at pakilala. Hindi, tatayo lang isang buo lang. Sila po yung mga taga-Jesus Harvest Assembly na kasamahan po ni Ate Emmy. Okay po. Salamat po. Gusto ko rin po ipakilala sa inyo ang mga kaibigan, mga kasamahan ni Ate Emmy from Jesus Lord of the Harvest. Diba? From Jesus Lord of the Harvest. Ang mga kasamahan po ni Ate Emmy din sa JHA. Tayo po tayo. Sila Ate Cecil, si Aisha, and sila Kuya. Ayan, si Pastor Ray at si Pastor Tony. Ayan. Meron pa po ba akong nakalistaan na mga, ayan. Mamaya po siguro dadating pa yung ibang mga kaibigan at mga kasamahan ni Ate Emmy. Kahapon po yung mga senior friends niya nandito at yung kanina yung mga kapitbahay sa Landayan pumunta po. Ngayon po, gusto nating bigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon tungkol sa buhay ni Ate Emmy. Pwede po tayong bigyan ng pagkakataon na manood po tayo sa ating slide. Manood po muna tayo.
nakilala. I've been in this church for 30 years. Last 1993, bali kapitbahay ko yung naging mission church. So, ako yung mga nasa first batch na minister and na disciple nila pastor. So, from that moment on, doon ko nakilala at nag-accept na ako sa kay Jesus Christ. That was, I think, 1993, first quarter ng 1994. Oo. And that's the time na rin na I accepted Jesus Christ as Lord and Savior, and then nagkaroon ako ng baptism kasi I enjoyed being in the Christian family na during that time. Well, talagang napakadami kong Jane, magpapasalamat talaga sa Panginoon. Hindi napapalitan or hindi walang kapantay ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi from the first na nag-step forward ako na inaccept ko ang Jesus Christ as my Lord and Savior, talagang siya na yung totally na nagbago sa akin. Nagkaroon na ako ng dito ako nagkaroon ng spiritual maturity, spiritual growth, na hindi pa naman natin masasabi na I am a perfect believer of Christ, but from day to day, talagang patuloy yung pagbabago sa akin. At marami akong natutunan sa lahat ng mga nanonood na dito sa video na to. If you want to know Christ more sa mga kaibigan natin, sumali na kayo sa mga ganitong gawain because it's very enjoying and it's very changing, life-changing. Thank you. God bless. I love you all. Yung buti Ate Emmy, very siya, very joyful, very thankful palagi sa Panginoon. At nakita naman natin sa buhay niya. Kaya ngayon po, bigyan natin ng pagkakataon ang kapamilya ni Ate Emmy na magpapasalamat at magbibigay ng konting kwento tungkol sa kanilang pagkakilala kay Sister Emmy bilang kapatid or bilang kaibigan o bilang ka-churchmate. So, umpisahan po natin. Doon po sa mga pictures, makikita nyo po na meron po doon mga ka-dormmates ni Ate Emmy. Kasi si Sister Emmy po, tumira po siya sa church nung meron pa po kami dyan sa Atienza na parang dorm. And nakasama niya po yung mga kabataan na isa po sa mga kabataan na nadi-disciple ni Pastor at si Ate Emmy na rin dun sa dorm. Bigyan po natin pagkakataon si Jane na 2 minutes na. Ikaw una. Good evening po sa bawat isa. Hello po. Ako po si Jane. Ayan, ako po si Jane. Nakasama po ni Tita Emmy sa dorm, sa church. Napunta po ako dun sa dorm taong 2017. 2017, andun na talaga pa. And sa church, si Tita Emmy yung pinaka, namin doon, parang mentor, nanay, ate namin sa dorm. So, ang masasabi ko po ay si Tita Emmy ang isa sa naging parte kung ano yung faith na meron ako ngayon sa Panginoon. Nakita ko po na hindi naging hadlang yung pagiging single niya o walang kabiyak para ma-enjoy niya yung life na meron siya habang nabubuhay siya. Kasi simula nung nakilala ko po siya hanggang sa nagkaroon siya ng karamdaman, never siyang nag-complain. Never mo siyang narinig na nagtanong kay Lord, bakit ako? Bakit ito yung sakit na binigay mo sa akin? Naging faithful naman ako sa iyo.
never ko siyang nakitang gano'n. Never ko siyang nakitang umiyak ng dahil sa pain. Umiyak ng dahil nasasaktan siya dahil meron siyang karamdaman. Kaya parang ako, parang ano ba yung simpleng karamdaman, ano yung simpleng sakit, ano yung simpleng pagsubok para sa pinagdaanan niya. 'Di ba? So, nung konting throwback lang po nung sa dorm pa, talagang nahubog kami spiritually sa tulong ni Tita Emmy. Kailangan gumising kami ng maaga, yun si Ate Edse. Gumising kami, kahit anong puyat mo, kahit anong tagal nyong pagod nyo buong magdamag, basta gigising kayo ng alas 4, ng alas 5, para mag-Bible study. So doon pa lang po namulat na ako, para mag-devotion, para magbasa ng salita ng Diyos bago mo umpisahan yung bawat araw mo. So doon po, doon pa lang na-train na ako. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko po yun sa aking pamilya, sa aking anak, saka sa aking asawa. So, kung ano man po yung faith na meron ako ngayon, parte po si Tita Emmy doon. So God be the glory po. Ngayon naman po makinig tayo sa kuya. Ano ba? Kuya Ernie. Ayun. Sa kuya ni Ate Ed. Magandang gabi po sa ating lahat at sa ating buhay na Diyos. Sa pagkakataong ito, nais ko pong on behalf of my family, Kodala clan, other relatives, nais po namin, taus-puso namin yung papasalamat sa inyong pagdalo, pakikiramay. Higit sa lahat po in times of pain, sufferings ng kapatid namin, nung nabubuhay pa. Lahat ng mga sumuporta, emotionally, financially, sa lahat, spiritually, nakiramay na tumulong po. Maraming salamat po sa inyo. Sa gabing ito, nais ko lang i-share ang isang bagay na kung saan nabubuhay pa ang kapatid namin. Siya po ay isang mabait, matulungin na kapatid, maalalahanin. Higit sa lahat, ng mga pamangkin niya, matulungin din siya. Pero ang kapatid namin, may medyo pagka-stricta. Kaya siguro po, hindi siya nakapag-asawa. Siguro hindi ko namalayan kung nagkaroon siya ng pag-ibig, wala yata. Pero nung siya ay umibig, nung lubusan, hindi na namin napigilan. Tuloy-tuloy na po yun, hanggang nagbuo siya ng pamilya. Nung umibig siya sa Panginoon, diretso na po yun, hanggang nagkaroon siya ng pamilya. Yung Phoenix, Jesus Service Assembly Family po yun. Malungkot man na siya ay pumanaw na, pero masaya din tayo siguro lahat dahil alam natin kung saan siya tutungo. Nagkataon lang na nauna siya, sabi kasi may kasabihan ng ladies first. Pero pupunta rin tayo lahat. Sabi nga ni Pastor, naka-schedule naman po tayo lahat. Kaya lang, nasa Panginoon na yun kung kailan. Pero siguro hindi naman tayo nagmamadali pa. Sorry po. Si Amy, siya yung limang kapatid namin. Nabanggit kanina, sister Tess, panganay. Pangalawa si Ate Helen, Kuya Fred, panganay. Ako po yung pangatlo. Pang-apat si Amy. Ako po yung si Amy pang-lima. Pang-anim si Josie, saka yung si Kaya lang may marami pong kaming magkakapatid po, may pumapansin po. Ako daw pinakamatanda. Pero tanggapin na natin yun.
So, sa gabing ito, muli, nais naming magpasalamat sa iyong pakikiramay. Hanggang sa huli, maraming salamat po at nandito kayo. Maraming salamat po. Naway, dalangin din namin alam namin na siya makakapiling niya ang ating pagiging ama na nauna. Dahil alam natin kung saan naman siya pupunta sa kandungan ng ating Panginoon. Maraming salamat muli at magandang gabi. Thank you, Kuya Orly. So, isunod na po natin si Ate Helen. Kapatid niya, siya po ang nag-alaga kay Ate Emmy, saka si Dean, habang nasa karamdaman si Ate Emmy. And praise God kasi yun nga, testimony nila, hindi siya mareklamo, hindi nagre-reklamo si Ate Emmy. Kahit ano nang sakit yung nararamdaman niya, nakangiti pa rin pagka kaya Ate Emmy, huwag kang iiyak. Saka 2 minutes lang ate, ha? Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako yung nagpasalamat sa Panginoon dahil naririto kami lahat ng mga kapatid. Papasalamat ako na sa pagpahinga ng aming kapatid ay ako ay kanyang ako ang nag-aalaga sa kanya mula nung nagkasakit. Naririyan ako para sa kanya, lalo na nung naging bedridden na siya, ay wala nang ibang mag-aalaga kundi ako. So, binigyan ako ni Lord, nagpapasalamat ako kay Lord na binibigyan ako ng kalakasan, karunungan, at ang aking spiritual na mag-alaga sa Kanya. Na hindi naman po ako nahirapan kahit na gano'n binubuhat ko minsan pag binibihisan ko siya, pero nandiyan si Lord na hindi nagpabaya sa akin dahil ginaya ko lahat ang pag-aalaga sa Kanya. At maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran, mga ka-churchmate sa women's ministry, sa men's ministry, kay pastor, kay Sister Tess, at ang kanyang family. Maraming salamat sa inyong mga suporta sa aming pamilya na hindi nyo kami pinabayaan. Ang suporta kay Amy ay nariyan, kaya napakabuti ng Panginoon na hindi kami pinabayaan kay gumamit ng mga tao na nagmamahal sa amin, nagmamahal lalo na nagmamahal kay Amy dito sa ministry niya. Maraming salamat po kay family Kaknyo at sa lahat-lahat na tumulong sa amin at sa suporta. Thank you so much sa inyo lahat. Bago pa po natin bigyan ng pagkakataon si Dean, gusto ko lang i-recognize kasi 1 year na si Ate Emmy pasok, labas sa hospital. Yung isa po nating kapatid na talagang sinabi niya sa Panginoon na ito na yung ministry ko, na gagawin ko to para kay Ate Emmy. Gusto, si Ate Hazel, asan siya? Ate Hazel, tayo ka po. Gusto ko pong i-recognize si Ate Hazel na siya po ay nagpagamit sa ating Panginoon, na sabi niya, tinuturing niya na ng ministry ngayon dahil alam ko mahal mo si Ate Emmy. Siya yung lagi nakakasama ni Ate Emmy pagka wala sina Kuya Orly, si Ate Helen, tsaka si Leanne. Siya yung sumasama sa hospital. Tapos, siya din yung nagpapaligo at nilinis kay Ate Emmy pagka
every week, hindi siya pumapaya. Salamat po, Ate Rachel, pagpalain ka ng Panginoon. Yan. Ngayon po, pakinggan natin si Leanne. Ayan. Siya yung lahat ng salamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya kay Leanne, sa wisdom. Kasi siya lahat yung dito, yan. Le, ikaw na. Okay na. Ayun, good evening po sa bawat isa. So, yung iba, kilala ko bilang Leanne, yung iba, Leyan kapag sa family. Iba ate, ayan. Unang-una po, syempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niyang buhay para kay Tita. It's been 66 years na pinagkaloob niya kay Tita. 66 wonderful and faithful years sa kanyang buhay. And syempre gusto ko din po magpasalamat on behalf ng buong Kodalya family sa bawat isa, sa mga naririto, lalong-lalo na po sa JHA family, Cacnia family, Tita Pastor, Tita Tess, Tina Faith, IJ, kay Tita Hichel, sa family mo, Bandohan, maraming salamat. And additional recognition din po para sa Borhal family, kay Chris, kay Clarice. Si Clarice, laging nandyan, kasama ni Mami. Pag may mga kailangan, isang tawag lang, Chris, yung servisyo mo na magkuha ng oxygen pag kailangan ni Tita. Kahit anong oras, andyan si Chris. Isang tawag lang na ulan, umaraw, nandyan siya. So on behalf ni Tita Ems, maraming salamat sa inyong servisyo para sa kanya. Alam ko, ginagawa niyo yun unang-una dahil mahal niyo ang Panginoon at mahal niyo rin si Tita at aming family. So, si Tita, as we all know Tita na iba-iba, stricto, gentle, may narinig ako mabait, one of the kindest. She's not perfect. Meron siyang good and not so good sides. And one thing about her na masasabi ko talagang tumatak sa akin is yung pagiging faithful niya sa Panginoon. Si Tita po yung ginamit ng God. Siya yung unang-unang tinawag ng God. Narinig naman natin sa testimony niya kanina na gamitin sa family namin para makakilala sa ating Panginoong Jesus. If not for her life, ako po mismo, hindi ko alam kung naririto ako ngayon na naglilingkod din sa Panginoon. Paglilingkod sa Panginoon is not an easy journey. Hindi po siya smooth sailing. Actually, mas mahirap nga siya kasi may mga resistance from the enemy. But God is really faithful, especially sa buhay ni Tita Ems. Just a quick background po, as Tita Tess mentioned, Tita Em was diagnosed with stage 4 lung cancer last July 2025. It was kept private, talaga sa family and sa church lang po siya. So, labas-pasok sa hospital, akala namin initially by last September or first week of October, yun na yung time ni Tita Ems kasi to the point na yung oxygen niya tawag high flow. Na maririnig mo na yung hangin tapos naka-maximum na siya. But she survived that. And then after chemotherapy, one whole session, she survived it. So we all thought that God will answer our prayers through healing ng kanyang physical body. But, so sa lahat ng nag-pray ng healing kay Tita, hindi natin hawak ang buhay, hindi natin hawak ang kaparaanan ng Panginoon. Sa atin, gusto natin si Tita gumaling, makasama pa natin. But God made a different way. Sinabi ko to sa church no last Sunday, Tita is already cancer-free. Our prayers is not put in vain, but God just did it sa kaparaanan na meron siya. And this moment, this is not a mourning moment, this is not a this is not sadness, but Tita Emmy wants this moment to celebrate her life, her God's goodness and faithfulness sa kanyang buhay. Kasi si Tita, kahit especially sa last part niya na bedridden siya, we don't see so much pain in her. She may be uncomfortable at times, pero hindi siya sobrang nakaramdam ng pain. And ang testimony ko po mismo, totoo yung sinasabi sa Bible at sa kanta na even though we don't see it, God is working. Because we can see, we can feel that God's hand is nakahawak sa buhay ni Tita Ems. Until the day she passed away, God is with her.
we saw it, physical eyes, it was a very, very, very peaceful na transition. So, wala siyang hirap, walang habol-hinga, unti-unti lang siyang kinuha ng God, pero napaka-peaceful na. So, God is so good in her life, God is so good in our life, and I really hope that Tita's life, the testimony that she had, the legacy, sana yun din yung naiwan niya sa inyo, na maging faithful tayo sa Panginoon, because if we are faithful in God, He is much more faithful to love us and to give us the best in everything para sa ating buhay. So to God be the glory po para sa buhay ni Tita. Okay, last na lang, konti na lang. Ako naman po, on behalf ng mga leaders natin, si Tita Amy, since 1993, nakasama na namin sa church. And isa sa gusto kong sabihin, dahil marami na silang nasabi tungkol kay Tita Amy, is bukod sa she is faithful sa God, she is a loving friend. Okay. Meron, dun sabi sa Bible na sa Proverbs 18 verse 24, na there is a friend that sticks closer than a brother or a sister. Ay, hindi lang po siya friend ko, hindi lang siya kaibigan, kundi talagang sister. Maybe not by blood, but spiritually, she is more than a friend, but she is a loving sister to us, sa mga kapamilya niya din sa Harvest. At nagpapasalamat ako sa pamilya niyo kasi binigay niyo sa amin si Ate Emmy na maging kapamilya din namin sa Harvest. And more than a loving friend, faithful. She's faithful friend. Faithful kay Jesus, faithful din sa amin, lalo na sa amin ni Pastor. 33 years na po ang church. Yung kanyang interview dito, yung 30 years yon, yung 30th anniversary ng church namin. So for 33 years, hindi kami iniwan ni Ate Emmy sa ministry ni Pastor. Siyempre, ang church hindi naman perfect, kami ni Pastor hindi kami perfect. So may mga times na ang church nada-down, yung kaaway, minsan naman very victorious, gano'n. So, may people come and go sa church. Kasi tayo naman lahat, hindi tayo perfect. So, people come and go. Pero, yun nga, si Ate Emmy sticks closer than a friend. So, yung malaki yung pag-alang niya sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, nagpapasalamat ako na binigay niya ng Jesus Harvest Assembly na isa din sa mga faithful talaga si Ate Emmy. Tapos, hindi lang siya faithful na friend, generous din. Yung bang, kahit sabihin mo, hindi naman tayo mayaman, pero napaka-generous niya in her own way. Kung ano man yung kaya niyang ibigay, kaya niyang itulong sa mga kapatiran, na hindi nagreklamo or hindi ng kapalit. Kaya nagpapasalamat ako kasi sinuruan din siya ng God. Dun sa kanyang mga devotion sa pagbabasa ng Bible, yung change ba sa buhay niya na from glory to glory na maging generous din at na maging faithful din sa kanyang mga pagbibigay sa Panginoon na walang reklamo at walang hinihing katapat. And nakita naman natin na God has also been faithful sa buhay ni Ate Emmy. And lastly, siya, true friend na in the sense na tapat siya talaga. Yung may mga, di ba, sa mga magkakapatid, kagaya ko, kasi 10 po kami magkakapatid eh. Yung mga 6 kami mga babae, pero malalayo. Yung iba nasa Quezon City, yung iba nasa Mandaluyong, yung isa nasa Singapore, gano'n. Hindi ka pwedeng magsabi eh, kasi gano'n, dahil malalayo sila. So, ang mga napagsasabihan ko minsan, syempre, asawa ka ng pastor, shock absorber ka minsan sa church, di ba? So, may mga times na nangihina ka din.
And si Ate Ellie, siya yung friend na nasasabihan ko. Kung ano yung mga hindi ko masabi sa mga kapatid ko o sa ibang mga kapatiran, siya lang yung napagsasabihan ko na alam ko hindi niya i-chismis or hindi niya ipagsasabi sa iba, kundi ipag-pray namin. And ganun din siya sa akin. Na may mga times na, yun, nagsasabi din siya sa akin. Ganun na. At yun, ipinapanalangin namin sa Panginoon. Yung sabi nga ni Leana, hindi naman perfect si Ate Emmy. May mga rin, mga minsan, ganyan tayo mga babae, may mga sumpung-sumpung din tayo, mga ganyan. Pero alam ko na si Ate Emmy, sinurrender niya yung life niya sa Lord. Kaya from day to day, God is changing her from glory to glory. Kaya may mga times talaga na makita mo yung tagumpay ng Panginoon sa buhay niya. Na lalo na sa mga missions na lagi siyang sumasama. That was 2 years ago na lang na yung last niya sa Bohol. Yun, napatuloy pa rin siya nagpapagamit sa Panginoon kahit may mga nararamdaman na siya at may naghihina na siya. Pero yung buhay niya, because she surrendered her life to the Lord, pinagkatiwala niya, alam niya na lahat ng mga nararanasan niya is for the glory of the Lord. Para yung she in her weakness will testify that God is her strength and God is the Redeemer of her life. Kaya nagpapasalamat po ako na binigay ni God sa akin si Ate Emmy, sa aming pamilya, si Ate Emmy. At nagpapasalamat din po ako na tinuring nyo sa Jesus Harvest Assembly. Tinuring natin siya na kapatid natin, si Ate Emmy. Kaya we will miss her, pero alam natin na she has gone home sa Lord, sa mansion niya sa heaven, and i-welcome niya tayo. Isa siya sa mga mag-welcome sa atin when we all also go to heaven. Someday, somehow, di ba, in the future. Kaya binibigay ko po ang lahat ng pasasalamat, papuri sa ating Panginoon kasi iningatan niya ang ating Emmy. At ang death niya is a victory. Okay? It's a victory to her life, a testimony of her victory in Christ Jesus. All glory and honor to our Lord Jesus. And last po, na magbibigay ng kanyang tribute, Pastor. At siya na rin po magbibigay ng mensahe para sa gabi ito. Kaya, si Pastor Johnson Chapman. May sama ka sa amin, ha? Magandang gabi po sa inyo lahat. Isang kagalakan na narinig natin kung anong mga nagawa ni Adeni sa bawat isa, especially sa kanyang mga mahal na pamilya, pamangkin. Ako talaga nagagalak pag may kinuha si Lord kasi tayong maiwan, nagkakakita-kita. Kagabi nga sabi ko kay Ate Aisha, classmate ko si Ate Aisha, sabi niya, lagi tayong magkakasama pagka may mga pagpapalang. So, sa mga kasabay ni Ate Emmy, isang pagpapala na nakasama natin ang buhay niya. Lalo na nung doon tayo sa church dorm. Yan. Anyway, still have 30 minutes kasi nakita ko yung oras. At nakita ko yung handa na po tayo, bakit nandito tayo ngayon. No? So, pagkakataon na mahimay muli natin ang pinakalayunin ng buhay. Saan ba talaga ito? At para ba saan? Ano ba talaga ang kailangan natin ma-accomplish dito sa mundong ito? Minsan, walang tao na hindi siya nangarap. Hindi lahat gusto niya maabot ang kanyang pangarap at tagumpay. Pero ang nakakalungkot, pag hindi ito naugnay sa
pamantayan ng Panginoon. So, tayo ay mabigyan ng pagkakataon lagi. Ang God, lagi siya nagbibigay ng pagkakataon na manumbalik ka doon sa pinaka-original na layunin ng Diyos sa buhay mo. So, tonight, allow me to share something. Pero bago tayo magsimula, nais ko manalangin muna tayo. Pwede tayong yumuko sandali. Let's close our eyes. Heavenly Father, we thank you of the gatherings of your chosen people, especially sa gabing ito. Puno ng pakikiramay ang bawat isa at pag-aalala sa mga nagawa mo sa buhay ng Ate Emmy noon. For so many years, Lord, nakita namin ang salita mo na nakapangyari sa kanyang buhay, sa kanyang family, sa kanyang mga dalangin. Nagpapahayag lamang po, Panginoon, na ikaw ay at kayo ay totoo, buhay at makapangyarihan. Pagpalain mo ang aming sharing sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng pinagpapala ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Kagabi, kung nandito kayo, si Pastor Jerry talk about life after death. Nung first night, kunti lang kami, I talk about death, life, and redemption. Kung isang dahilan na ang Panginoong Jesus ay naparito dahil nais ng Diyos na lahat na kanyang nilikha ay magkaroon ng kaganapan at katugunan sa layunin na pinagkaloob niya sa atin. So ngayong gabi, bigyan natin pansin saan na ba tayo banda sa takbo ng buhay. Kung si Ate Emmy, finish line na, tayo sa starting line pa lang. Masaya ba kayo sa inyong paglalakbay dito sa mundong ito? Salamat naman kasi kung ating titingnan minsan, kayo ang sumasali sa mga fun run, walang malungkot ang mukha doon, fun run. Pero balikan nyo yung takbo ng buhay nyo, kayo ba ay puno ng panaghoy? O panglulupaypay? O ayoko na. Marami ilang beses na nasabi nyo, pagod na ako. Parang walang tao dito. Ayoko na. Normal po yun kasi may ginagawa kayo. Pero hindi normal na wala kang ginagawa at nasabihin mo pagod ka, may malalim na problema. And itong gabi na ito, bigyan natin pansin yung starting point and ang finishing line. Maganda doon yung pagsimula. Very exciting. Maganda din ang finishing line. Wala ka nang intindihin eh. Wala ka nang iniisip na akinsi at katapusan. So ito ngayon, bigyan pansin natin ang hamon ng Panginoon. Una, may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang pangakong ito ay napakaganda dahil buhay na kasiyasiya, buhay na masagana, buhay na walang plano ng Diyos diyan na mabigo ka eh. Walang plano ng Diyos diyan na ika ngang matalo ka. Dahil ang kabiguan at pagiging talo kasama at ito ay bahagi ng tagumpay. Kaya kung meron kang nararamdaman, bahagi yan ng iyong kalusugan. So, doon sa pagsimula natin dito sa sanlibutan ito, ang sarap pagkabata ka, no po? Pag-edad ka ni Praise, walang iniisip, ni Zoe. Sana ganoon tayo, ano? Walang tinatago, walang kinikimkim, ang laya ng puso. Kaya nasabi na ng Panginoong Jesus,
Kung hindi ka maging kagaya ng isang bata, hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Ganon din po kung ang takbo sa buhay ay napakarami kang load, napakabigat ang puso mo, mahirap din ho tayo makarating sa sinasabi ng Panginoon na tagumpay o success. Marami ng tagumpay, pero hindi successful. Parang mali ata yung English ko. Ibig sabihin, maraming magaganda ang kutsyon, pero hindi nakakatulog. Marami namang walang kutsyon-kutsyon, nakaupo nga lang sa simbahan, tulog. Ganun kasarap ang buhay. Yun yung tinatawag nating mapayapa o resting time. So it varies dito sa pagtakbo natin sa buhay sa sanlibutan. Ang ating napakalaking bagay na dapat intindihin. Meron po plano ng God, meron purpose, pero ang tugon natin nag-iiba-iba. Choices and decision making. Buti na lang nag-decision ako noon na ibigay ko buhay ko sa Panginoon kasi takot ako mamatay. Naisip ko nung pag namatay ako, saan ako pupunta? Anong susunod? Wala akong pinangahawakan na katibayan at hindi ko rin talagang sigurado kung may langit o impyerno. Pero tinuro sa amin, dahil ang aking magulang ay hindi naman siya nagbasa ng Biblia, ang purgatorio. Sabi niya, pag ikay namatay, pupunta ka ng purgatorio, kung malakas ang magdasal sa iyo, mababawasan ang kasalanan mo. So, maganda yun. Kailangan maging mabait tayo sa kapwa natin na ipagdasal tayo pag namatay. Pero pag dininan mo yung kapwa mo, pare-pareha lang ang ginagawa nyo eh. So, sino ngayon ang magliligtas sa iyo? Ngayon, buti na lang may nangaral sa amin. Buti na lang may nagsabi na merong isa pang pagkakataon na magbigay ng katiyakan. Yun ang kailangan natin ngayong gabi. Kaya nga tayo, ang dami nating piniprepare sa buhay. Di ba? Lalo na ang isang pamilya, isang mga magulang. Pag nakikita ko, naku, ang haba. Prepare mo yung anak mo sa eskwelahan. Balikan natin yung mga boomers. Boomers tayo. Kami. Sa amin, mano dito, mano doon, magandang gabi po. Ngayon, Generation Beta. Tama ba po? Alpha. Ang hirap. Cannot be reached. Ito yung nakikita natin. Pero alam nyo, hindi rin pa rin nagbabago plano ng Diyos sa bawat isa. Kahit anong henerasyon. Magbago man ang values, pero makikita natin dito, ang Biblia ay sopra culture. Siya pa rin ang pundasyon ng buhay. So kung titiyakin natin na ang buhay natin hanggang sa kaduduluhan, hanggang sa kabila, ay may katiyakan na makasama ka roon sa sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang kaharian. Mahalaga ang desisyon mo. Mahalaga ang pagpapasya mo. Dahil hindi po pwede tayo magpasya. Tayo ba naman mga Pilipino, mahilig tayo magpasya sa huli. Kung saan may sakit, tsaka ba magkain ng healthy food. Meron tayong isang na-train din na disciple sa magandang gabi din sa iyo ngayon, nasa Apayao. Apayao ba? Sabi niya, Kuya Jan, ba't ang payat mo? Sabi ko, yun nga lang ang isyo. Pag nagpapayat ka, pag may pera ka, ang tawag doon healthy living. Pag wala kang pera, may sakit ka. Ito po yung isang bagay na kung anong kinakain natin ngayon, yun magiging tayo sa kasalukuyan.
kung anong kilos mo, anong ginagawa mo, kaya mahalaga ho ang desisyon. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Sundin mo yung gusto mo, ang layunin mo, o sundin mo ang layunin ng Diyos. Alam mo naman, kapos ang ating ang sa sarili natin, kapos eh. Kasi iniisip lang natin sa ating lahat. We are governed by time. Plano sa pag-aaral sa anak, hanggang pag-eskwela, pag-college, hanggang pa nag-asawa, balik ka naman, ikaw na lang mag-isa. Kaya kami, 2 na lang, 3, 4, 3. Buti na lang, wala pa si Faye. Hindi ko naman nagka-ina-announce ka. Ibig sabihin yun ng cycle ng buhay. Pero kung may plano ikaw, na ang plano mo ay nasa Panginoon, ang desisyon mo, matibay, matatag. Kaya ho dahil sa Biblia, nagkwento si Jesus. May 2 tao nagtayo ng kanilang tahanan. Dito sa sanlibutan, ang isa, itinayo niya sa ibabaw ng buhangin. Ang tawag sa kanya, hindi marunong. Ganun lang tayo kasi pagka tinawag natin sa diretsahan, sa pool ka agad. Pero ganun na rin, unwise. Kung na rin yun yung, di ba? Ang isa, tinayo niya sa kanyang buhay niya, pamatay niya sa bato. Dumaan ang unos, dumaan ang pagsubok. Kahit sa kanyang nakikita natin minsan, gano'n, no? Ang daming dinaan ng pagsubok sa buhay. Pag kinamusta mo, sagot sa iyo, favor lang ni Lord. Ang dami-daming kawalan, kulang. Ang sagot sa iyo, lagi pagka si Leanne, nag-chat na siya sa amin. Lagi yan, paano ba ito? Paano sunod? Sabi ko, nakilala mo na ang Diyos mula nung na-hospital si Ate Eni. Kaya sabihin mo, may paraan ng Diyos. So lahat-lahat na naglilingkod sa Panginoon, kami patunay na na ang Diyos ay totoo. Kahit sa mukha ko, totoo ba ito? Yes. So itong 2 tao, sinabi ni Jesus, ang purpose nila magpatayo ng bahay o tahanan, pero mali ang pundasyon ng isa. Ang isa, tama. Saan ba tayo doon? You are working all throughout your life. Sagwan dito, kaliwat kanan, trabaho, everything. Hindi mo na mamalayan, lumubog na yung araw. Hindi mo na mamalayan, kinakapos ka na. Hindi mo pa rin na simulan ang layunin ng Diyos. Kaya ho mga minamahal, kailangan tayo ma-aware na itong katawang itong nilikha at binigay at pinagkaloob ng Panginoon, puno ng talino, kakayanan, pag-ibig at pagmamahal, na kailangan makapangyari ang plano ng Diyos sa buhay natin. Alam na naman po natin na i-define mo ang buhay mo, saan mo nilalaan ang lahat na yaman mo? Saan mo nilalaan ang lahat na accomplishment? Kaya sabi ni Jesus doon, what shall it profit naman? He gained the whole world. Napansin nyo, nung kayo ay may kapiranggot na pera, kailan kayo nakapagsabing sapat at sobra at may sukli pa? Kailan kayo nagsabi niya? Kasi tuwing ka tatanggap, kulang. Tuwing ka sana may increase. Pag nag-increase, sabihin mo naman kulang. Napansin nyo na ang pera na hawak nyo ay kulang. Bakit? Sana yung pera nakalagay dyan, nakasulat, ang perang ito ay laging sobra. Wala eh. Ang nakasulat sa pera dyan, binabasa nyo ba yung pera nyo? Hindi eh. Nakasulat dyan, ang gusto-gusto ko nasulat. Isa dyan ay pinagpala ang bansa ng kanilang Diyos. Diba? Ang isang nakasulat, ang perang ito ay pambayad sa lahat
ito pala yun. Ang perang ito ay pambayad sa lahat na pinag-utangan mo at pananagutan ng Bangko Sentral. So ang pera, pagka ang puso mo lahat ay pera, ito yung pinakayalo na to gain and gain and gain and gain, mapapagod ka lang. Kasi kung ano ang walis, ang sharing butones. Nag-income ka ng 1 million, ang gastusin mo 1.5 million. Napansin nyo? Dati maliit pa lang ka, may hawak ka lang 20, sobra na eh. Sa panahon ni Mamang, sentimos lang ang pera. Makapamalengke ka na, 1,000 nyo ngayon. Punta kayo sa Robinson, sa SM. Gano'n na kadami mabili nyo? Eh, isang gatas lang yun eh. Napansin nyo, ang laki ng demands ng mundo. Akala mo, kaya mo. Kaya sabi ng Panginoon, what shall it profit a man? He gained the whole world. All the material world. Pero, mawala ang kanyang kaluluwa. Anong kanyang panukli? Kasi, nilalaan ng Panginoon ang buhay natin na sundin ng kanyang layunin para tayo ay pagpapalain at ang kaluluwa natin, siyempre, makaranas ng tunay na kapayapaan, kapahingaan at kagalakan at pagpapala. So ito yung both na inaano ng Panginoon, nilalatag sa atin. Ang isa pa sa nakikita natin, pag namali ang iyong visions, pananaw, dito na po tayo mahirapan kasi ikot lang tayo ng ikot sa buhay. Wala tayong narating. Pero pag sinama mo ang plano at layunin ng Panginoon, hindi ka matatakot sa sinasabing death. Kaya nilalatag ko lagi na kailangan mawala ang fear of death sa buhay natin. Kasi lahat tayo haharap dito. Hindi natin pwedeng i-delay o kaya ipahinto ang schedule na yan. It is appointed unto man wants to die, after that the judgment. Kaya ang Panginoon nananawagan lagi, wala siyang nilatag na isang relihiyon, kundi sa puso mo na magsimula kang manampalataya sa kanyang salita. Ang isa sa mga nakikita po natin dito, yung mensahe niya na awareness at magsisimula doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Isa sa mga pinakamatalinong tao na nagbigay ang Panginoon ng mensahe. Sabi po ni Solomon, ang pagtitrain na sa isang buhay, simulan sa bata. Train up a child na sa kanyang paglaki, ang alituntunin ng salita ng Diyos ay maituturo natin sa kanya. Na hindi siya lalayo, hindi siya makakalimutan. Na ang problema natin, tayong mga parents, hindi tayo matyaga dalhin yung mga bata sa church. Salamat sa mga parents na mga anak nila nadala nila sa church. Amen. Minsan nga sumablay pa. How much more ang hindi nadala? Kaya mas maganda pa kami mga pastor magpastor sa mga bata. Dahil pag tinuruan mo, pag ginabayan mo, di ba? So ito po yung isang hamon sa buhay natin ngayon. Saan na kaya ngayon na parte na schedule ang buhay natin? Tayo ba sa malapit? Tayo ay nasa gitna? O tayo nagsisimula? Kasi yung kamatayan walang walang pinipiling edad. Yung iba mahilig pa sa hula-hula kung saan yung mamamatay. Sabi niya, ay, delikado, mamamatay ka sa himpapawid. Hindi sumasakay sa eroplano. One time, natulog siya sa isang, di ba? Magandang lobby. May disenyo na eroplano. Nahulog yung eroplano sa kanya. Deadpool siya. Minsan,
Sa takot ng isang magulang, overprotective ng anak. Diba? Halit siyan mapunta, baka masagasaan ka ng jeep, ganito. Puno ka na ng takot kasi siyempre, akala mo ikaw ang mamay-ari ng buhay na yan. Hindi, ang mamay-ari ng buhay natin ay ang Diyos. So, balikan natin doon yung simula ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung tayo ngayon, ramdam natin na sa kalagitnaan na, ano man ang mangyari sa unos, ano man ang mangyari sa pagsubok, disenyo ng God na magiging matatag ka at lalago ka. At itong salita ng Panginoon, ang siyang plano ng Diyos na araw-araw mong pagninilay-nilayan. Huwag mo anya ilayo sa puso mo. Hindi naman pwedeng bilhin ka o sisweldohan ka na basahin mong salita ng Diyos 8 hours, ito yung sahod mo. Wala Hindi naman tayo AI. Hindi ka naman robot. Kundi mula sa puso mo, pagsusumikapan mo, your part is to obey. Your part is to have faith. Yun ang nais ng Diyos. Kasi pag humarap ka sa last minute of your life o maghuharap ka sa mga pagsubok, alam mo yung resulta. At ang resulta, ayaw ng Diyos na matalo siya sa buhay mo. Amen? Now, paano natin magkaroon ng katiyakan doon sa buhay sa kabila? Kung yun naman ang issue dito ay temporary o kaya pagsamantala, siguraduhin na po natin ang sabi ng Panginoon, ang sino man nakakilala sa Kanya. Marami naman, lahat naman nakakilala. Pero may kasunod yan. At tumanggap. Ibig sabihin, sinunod mo siya. Dito tayo struggle talaga. Mas gusto pa natin sundin yung opisina, may compensation na sahod, walang late yan. Walang sablayan. Pero kapag ang Panginoon, naintindihan naman ni Lord yan Alam mo naman Lord, busy ako Naintindihan ka ni Lord. Pero hinahanap lang ni Lord ang pagsunod mo. Hinahanap lang ni Lord yung partnership mo sa Kanya. Kasi hindi ka pwede kalagkarin ng Panginoon. Kasi binigay niya yung kalooban na mula sa puso mo, magpasya ka, ibigay mo yung buhay mo. Huwag mo naman sabihin, tsaka na, di ba? Alam mo, after death, wala na yung decision making mo Hindi ka na makakapagpasya. Kaya habang meron kang pagkakataon, pagpasyahan mong Panginoon. Sino ba naman sa atin dito hindi nagkakamali o hindi nagkakasala? Lahat. Kaya nga ang Panginoon na riyan Hintayin mo pa ba na, di ba, magkakaproblema ka, magkaroon ka ng mga napakaraming sakuna, napakaraming, di ba, kapigatin sa buhay at tumawag sa Panginoon? Kailan ba tayo magpasya na, Lord, eto na. Pag ikay humingi ng tawad, sabi ko nga noong unang gabi, ang Diyos, ano man ang kasalanan mo, pag nagpatawadan ka, 100%, lilinisin niya ang buong kasalanan mo at kalimutan. Hindi niya nababalikan. He will erase all your iniquity. So when the time comes, na nag-iisa ka, o matutulog ka, wala kang takot. Ano man mangyari sa buhay mo, ano man hinaharap mo sa buhay mo, alam mo, kasama mo ang Diyos. Ito yung isang relasyon na nagbibigay katiyakan sa iyo. Ang isa pang hamon sa buhay natin, alam mo, bakit napakahalaga ang salita ng Diyos? Ito lang yung sinasabi na very powerful kasi tagusto sa buto. Kahit anumang tigas ng buhay mo, anumang, di ba? Paninindigan mo sa buhay, kapag nagsimula ang salita ng Panginoon, kaya the Word of God is sharper than any edged sword, penetrating sa puso, the intents of the heart,
to the bones and marrows. Dahil ang nais ng God, maintindihan ho natin na wala kang ibang option sa magtagumpay kung hindi siya kasama. Sige nga, lahat ng karir mo, gamitin mo lahat, tapos pa rin yun. Dahil ang kalaban mo ay sarili mo. Na naririyan dyan, dala-dala mo. Pero pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, siya naman, ayaw ba niya ipapahiya? Yun sinasabi ng God. Hindi kita ipapahiya. So ito po minamahal ng mga hamon na paano tayo magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hangganan. Last, kapag sabi ng Diyos, ang sino man na maniniwala at mananampalataya at sumunod sa akin. John 11:25. I am the resurrection and I am the life. Sino man na nanampalataya sa akin, hindi mamamatay. Si Ate Amy nandyan, pero body lamang ito. The spirit and soul will go to the heaven. Alam nga naman ang spirito mo nasa langit, ang kaluluwa mo sa impyerno. Walang ganun. When God created man, trichotomy personality, body, spirit, and soul. The soul will always respond to the cry of the spirit. Di ba? Nararamdaman nyo yung normal cry ng soul. Minsan may sigaw ang kaluluwa mo, gusto ko nang bumay. Sabihin ng laman, hindi ko magawa. Parang awit lang. Tapos ang pangatlo, nasa Diyos ang... Di ba? Mayroong cry within your heart. Sa totoo lang, naghahanap ka ng assurance. Di ba? Pataas na naman ang petroleum dahil naggera na naman sa Middle East. Marami ng mga darating ng ang pagdating ng Panginoon anytime. Ang kailangan natin maghanda sa lahat na oras. Kasi kung hindi man siya darating, at darating yung si kamatayan sa'yo. Pero kung ikaw ay merong nasimula na layunin at ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka natatakot. Nauna lang ako siya, Temi, wala na siyang utang. Tayo, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong babayaran. Amen po. Amen. Marami pa kayong paaralin. Maliit pa si Zoe. Amen. Mga anak, kagraduate pa. Sabi ng ibang yun, Pastor, nagpipray pa ako ng God's will, hindi pa darating si Lord, hindi pa darating. Basta mag-enjoy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon at meron kang lubos-lubos na kapayapaan sa lahat, God will always provide all of your needs. Yung bang panatag ka araw-araw, na itong ginagawa ko, plano to ng Diyos. Diba? Sa mga company, pag ikay pinadala sa business trip, panatag ka. All expenses paid. Proud ka pa sa IT na dala mo. Kung ikaw man ay, di ba? Bitbit mo ito yung pinakamalaking digital company. Oh, di ba? Pasok mo dun sa puro business class. Pero pag ikay mananampalataya, nagtatago ka. Praise the Lord. Binubulong mo. Hindi ka proud kay Lord. Bakit? Kaya dapat pinagmamalaki mo. Kasi siya yung may... Kasi alam mo ang buhay natin, nabalot tayo kasi sa relihiyon, nakaisipan. Nabalot tayo sa kinagisngan. Nabalot tayo sa pamanhiin. Ay, panibago na naman yan. Born again. Kaya nga born again, panibago eh. Diba? It's a renewing and renewal of your personality. Pero ang sinasabi ko dito, kailangan meron kang renewed purpose ng Panginoon. So ito po,
sa Bible, may kinuwento ang Panginoon dito dalawang tao. Dalawang klaseng pamumuhay. Last minute ba? 5 minutes na lang. Ganun pa rin yun. Total, pupunta rin tayo sa lapit eh. Habaan pa natin. O kaya, wala naman tayong choice. Mamamatay din tayo lahat. Lubos-lubusin na natin. Sabi ng isang reliyosong tao, salubong niya si Jesus. Siya ay abogado, siya ay guro. Panginoon, ano bang gagawin ko magkaroon ng buhay na walang hanggan? Natanong na rin ho natin yan. Kasi kung mayaman siya, professional, lahat. Sabi ng Panginoon, simple lang, kung ano na isulat sa kautusan, gawin mo. Sabi ng teacher na yun, nagawa ko na lahat yun. Mula nung ako'y bata pa. Oh, ikaw, nagawa mo na ba lahat? Hindi, talo tayo dun sa ano. Nagawa ko na lahat. O, sabihin, ano bang sinasabi? Mahalin mong ka magulang mo. Huwag ka magpatay, huwag ka magnakaw. Nagawa niya na lahat eh. Pero sabi ng Panginoong Jesus, teka, may kulang. Meron ba kayong talatang laging kulang? Ba't ito lang binili mo, kulang? Si Lapis may libro na kulang. Kulang talaga. Ang first page niya, ginupitan nga niya eh. Para pag nakita, kulang. Kulang talaga. Nagsahod ka, kulang. Nagbonus ka na, bonus niya yun, kulang pa. Dapat ang tawag doon sobra. Bonus eh. Ang tao talaga walang contentment eh. Laging, di ba? Si ano lang narinig ko, si Leanne. Bayad na, pastor. Bayad na, pastor. Tanto na talata yun eh. Di ba, sabi ng Panginoon, gano'n naman. Sabi ng God, bayad na. Hallelujah. So, sabi ng Panginoon, nakita ng Panginoon ang puso niya, wala siyang saya. Wala siyang dala, puro siya relihiyon eh. Itong gawin mo, ibinta mo ang mga ari-arian mo, ibigay mo sa mahihirap, at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakahirap yung nautos ng Diyos. Sige nga. Hindi nyo maintindihan siguro. Pero kung ikaw ngayon, may 3 kang anak, sabihin ng God, o ikaw, Mr. Canyanola, ang 3 mong anak, ibigay mo sa akin. Ano? Ibang usapan yun. Alam mo ang Panginoon pag nagsalita sa iyo, alam niya kaya mo. Hindi siya magbibigay ng pagsubok o pahihintulutan ang isang bagay sa iyo na hindi mo kaya. Meron ba isang teacher magbigay ng examination, hindi niya na-discuss? Nagbigay pa siya pointers nga eh. Nagbigay pa siya ng clue. Gusto niya maipasa mo. Kung pwede nga lang siya na lang mag-answer doon sa answer sheet mo, siya lang gagawa. Pero hindi. Siya lang tatawagin yan, salamat sa pagpasa ng teacher niya. Ay hindi, ikaw dapat. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, malungkot siya eh. Kaya siya ba ay may eternal life? Ang kayamanan, magkakaroon ka ba dahil sa mayaman ka? Bibilin mo ang kaligtasan? Hindi. So, ang nais ng God, meron kang pagsunod sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Panginoon, magbahagi ng kabutihan niya. And then, the next chapter, may isang tao talagang pinagyaman ng kanyang kabuhayan. Kahit anong gawin niya, productive ang ginagawa niya, mayaman siya. Sabi niya sa sarili niya, tingnan mo dito ha. Sinabi niya sa kanyang kaluluwa, nakaranas ba kayo niyan? Kinausap niyo yung kaluluwa niyo. Sabi ng Luke chapter 12, diba, 19. Sinabi niya sa kanyang kaluluwa, ikaw, tao, sobrang yaman mo. Wala ka ng paglalagyan ng yaman mo. Giniba niya, sabi niya, gigibayin ko to ang maliit na bodega, ang warehouse. Pagpalagay ako ng malaki pang warehouse, ilalagay ko ang lahat kong mga ani, ang lahat kong yaman, at ako'y iinom, kakain, at magpasasa. Yun ang purpose niya. Sabi ng Panginoon, wala palang saysay yung yaman sa iyo. Ngayong gabi, kukunin ko na ang buhay. So mga minamahal, mahalaga talaga
malalaman mo ang purpose ng God sa buhay. Kasi kung ang purpose mo kagaya ng isang mayaman na devoto, pero wala naman siya pag-ibig at pagmamahal, yung isa ding mayaman na wala naman siyang paglilingkod sa Panginoon, wala rin pong saysay. So what shall it profit a man he gain the whole world? Kaya hindi mo dapat ipagkakahiya na ikay lingkod ng Diyos, ikay alagad ng Panginoon, ikay follower ng God, o ikay born again. Amen. Hindi yan isang relihiyon. So this is all how God moves in every way, na ang buhay natin ay hindi lang dito, kundi makasama natin siya panghabang buhay. Sabi ng God, John 14, don't let your heart be troubled. Huwag ka niya mabalisa sa mundong ito. Ang layo ng sagot ng bakit? Sa aking tahanan, doon sa langit, igagawa kita ng mansyon. In my Father's house ay maraming mansyon, igagawa kita. At babalik ako at kukunin kita kahit kung saan man ako, kailangan naroon ka. Ang tanong, kapatid, ito ba ay kasama sa purpose mo na umuwi sa mansyon? Isa sa mga nag-text sa akin, hindi niya nakuha yung, kasi hindi siya born again. Ba't naglipat na ba si Ate Amy, Pastor? Kasi ang text went home eh. Bagong bahay. O bagong bahay dun sa mansyon niya. Kasi ang mga tongues, language of tongues ng isang born again, iba kaysa language of tongues sa mundo. Sa mundo, ang dila ng mundo, iba. Sa dila ng mga mananampalataya. Ang dila ng mananampalataya, thank you Lord, wala akong pera. Diba? Naranas niyo yun? Thank you Lord. Daming pagsubok. Kanina, nabanggit ko ang sa libutan, huy, anong klaseng buhay ito? Pagod na ako. Ayoko na. Ang iba gusto mabuhay, ikaw ayaw mo. Ba't ka susuko? Dahil wala ka sa layunin ng Diyos. Wala ka sa plano eh. Pero kapag ginagawa mo ang isang bagay para sa Diyos, hindi ka maging kagaya ng isang mayamang tao na ginawa niya lang kumain, magsaya, kumain. Wala na purpose. Ang na mahal, itong napakagandang mensahe ng Panginoon. Sabi niya sa 1 John chapter 5:11, ang sino mang merong Jesus, merong buhay na walang hanggan. Ang sino mang wala, kasi simple ito eh. Alam natin eh, ay wala ding saysay at mamamatay. Kaya, I am the resurrection, I am the life, Jesus said. Ang manampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay. Alam mo ba, pag namatay ang tao, ang body, alam natin, will return into dust. Pero the soul and the spirit will return to God. At kung hindi ka nabuhay kasama sa Panginoon, automatic ang magbibitbit sa iyo ang mga anghel ng kadiliman. Pero kung ikay na sa Panginoon, bibitbit. Hindi ka naman kasi pwedeng pumunta doon na walang anghel. Hindi mo naman alam kung saan. Baka mapunta ka pa sa ibang planeta. Alam ng Diyos. Kaya mula ngayon, ang eternity ay hindi nagsisimula doon sa kamatayan. Nagsisimula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Amen. At dahil tinanggap mo siya, nagkaroon ka ng church. Hindi yung mag-church tayo, parang bawasan yung kasalanan natin. Hindi yung gano'n. Ba't gano'n ba kadami yun? Kaya mo babawasan yun? Nag-church ka dahil ligtas ka. Kumbaga nagpunta ka sa school dahil enrolled ka doon sa school. Kailangan nag-enroll ka sa Ateneo, sa Lasal ka napasok. Malulupit yan ang eskwelahan niya. Kasi yun ang mga utak na talagang, amen, kailangan na kailangan natin sa panahon ngayon. Matatalino sa Panginoon. Last, masaya ba kayo sa inyong paglalakbay dito sa sanlibutan? Masaya ka ba sa kung sino ikaw, ano ikaw ngayon? Kung meron ka man liko, meron ka man mali, huwag mo
hayaan mamuhay ka sa mali. Dahil ang Diyos naman, handa magpatawad sa lahat. Buti nga ikaw, ang kasalanan mo maliit lang. At sa akin, ang laki. Kasalanan pa rin yun. Mancha pa rin yun. Kaya ho, gaano man yung kalawak, gaano man kalaki ang kasalanan mo pag nagpatawad ng Panginoon, lahat-lahat. Last po, dahil gusto lang manalangin sa inyo at bigyan kayo ng katiyakan na ang lahat na namatay kay Kristo sa pangalan niya, sa ngayon, hiwalay lang ho yun sa body. Pagdating ng final judgment, hallelujah, ito yung masaya, ito yung nabanggit ko lagi, the dead in Christ shall rise first. Dahil lahat na pupunta doon sa langit, meron uling katawan para makakain ulit tayo. Hello? Si Jesus may body, may bone sa langit. Sino dito mahilig sa pagkain? Yun. Doon sa langit. Kain ka ng kain, hindi ka tataba. Glorified body. Amen. Masaya sa langit. Walang pressure. Walang stress. Hindi ka tatanda. Amen. Gusto, kilala pa ba natin doon natin mga... Kilala mo pa rin. Kaya dito lang kayo maghiwalay, pero doon magkakilala pa rin. Ang isipan mo ay hindi pa rin mabubura. Nararamdaman mo pa rin kung sino at ano ang pagkilos ng Panginoon. So kailangan lang natin mamuhay kasama ang Panginoon. Ang kanyang layunin, ang kanyang purpose, ang kanyang salita. Pag may time ka, ito the best ang salita ng Panginoon. Ngayon, anong gagawin natin? Kailan tayo magiging tapat? Kailan tayo magiging totoo? Kailan tayo magsimula? Siguro sa panran, walang nagsisimula sa finish line. Sa start tayo. Lagi nagpapanran kasi. Ako hindi ako sumali sa panran. Kasi amen. So this is all yung hamon sa buhay natin. Nagsimula ba tayo sa huli? The best start is right now. Di pa huli ang lahat. Tayo po'y manalangin. Tayo lahat tumayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na pinagkaloob mo ang iyong plano, ang iyong layunin, na sinasabi mo, I have a plan for you. Plans to success. Plans for welfare. Thank you, Lord. Plans for victory. And we are here for this very evening because we want to live according to your purpose. Blessed be your wonderful name. Pwede po ba tayong manalangin ng isang pagtatalaga muli sa Panginoon? Sumunod kayo sa panalangin ito. Heavenly Father, Heavenly Father, from this moment, I decided that your purpose will be my purpose. Your plans will be my plans. This is my desire that every word in the book of your promises ay makapangyari sa buhay ko. At anumang mga pagkukulang ko, mga pagkakamali, patawad po, Panginoon. Nais ko po na simulan muli ang buhay na ito na magiging kalugod-lugod sa iyo at kagamit-gamit sa iyo sa pangalan ni Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen.
God's fury. All fears is gone. Fears is gone. Amen. Because I know He holds the future. The living just because mga minamahal, ito po yung pangako ng Panginoon na huwag tayong matakot sa ating mga hinaharap dahil ang Diyos na buhay muli at ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan na nasa puso. Pagpalain niyo po ang aming fellowship, pagpalain niyo po bawat isa sa amin, lalo na po bukas sa paghatid namin ang lupang pangangatawan ng Ate Emmy sa libingan. Dalangin namin ang maayos na panahon, dalangin namin ang matagumpay na paghatid sa labi ng Ate Emmy. And Father, we thank you for all your people today, giving our respect, giving sa pakikiramay namin sa mga mahal sa buhay. At thank you sa kalakasan. Thank you sa mga pinagkaloob mo sa lahat na biyaya, Panginoon, na natapos ang gawain ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name. Magandang okay. Tapos na po. Announcement lang po bukas para po dun sa hello po, mag-announce po muna tayo para po dun sa makikipaglibing. Okay, bukas po dito po muna tayo sa Divine Mercy pupunta kasi meron po tayong committal service ng 9 a.m. to 10. Tapos po 10 o'clock dadalhin po siya dun and ano yung tawag dito? Ano tayo? Yung sunod-sunod, anong tawag? Carpool? Convoy, ayun. Convoy po tayo sa procession ng ating labiring Sister Emmy. Okay po. So, dito po tayo 9 to 10 a.m. Then 10 o'clock, doon po tayo papunta sa St. Joseph Cemetery. Ayan, convoy po tayo. Tapos po, yung ibang walang sasakyan, pwede po tayo mag-carpool. Ayun. Meron kasing mga sasakyan na bakante. Pwede po tayo makisakay at mag-carpool po tayo. Maraming pong salamat. Meron po tayong konting refreshment. Kaya habang nakikipellowship po tayo. Maraming pong salamat. Ang susuotin daw sa family white JHA, ang susuotin natin yung lavender and blue, yung family camp na t-shirt natin na lavender o yung blessed t-shirt. Kung wala nun, yung 30th anniversary na t-shirt natin. Thank you po.